Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 500 pisong grocery discount sa PWD at senior citizens aasang maisabatas ngayong Marso. Publiko, pinag-iingat sa banta ng sunog sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Paglilinis at inspeksyon sa NAIA isasagawa alinsunod sa direktiba ng MIAA. PBBM nilinaw na hindi ibabasura ang konsepto ng traditional jeepney. Mas mahabang oras ng pagboto, planong ipatupad sa 2025 elections. Kauna-unahang solar-assisted e-boat sa bansa, inilunsad na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang magandang balita, kasalukuyang isinusulong ang pagkakaroon ng monthly grocery discount sa mga PWD at senior citizens. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Asahang itataas simula ngayong Marso ang buwanang benepisyong natatanggap ng mga senior citizens at persons with disabilities o PWD pagdating sa kanilang grocery. Mula kasi sa 65 pesos weekly grocery discount na kanilang natatanggap ay aasahang tataas ito sa 125 pesos. Sa isang buwan ay mayroon itong kabuuang 500 piso. Nakumpirma ito matapos makipagpulong ng mga opisyal ng Department of Trade and Industry kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay DTI Undersecretary Carolina Sanchez, suportado ng ahensya ang mungkahi ni Romualdez sa pagtataas ng monthly grocery discount. Aniya, kasalukuyan pa itong nasa proseso, ngunit kumpiyansa siya na maisabatas na ito ngayong Marso. Paglilinaw niya, epektibo lang ang discount sa mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas, mais, tinapay, karne, isda, manok, itlog, mantika, asukal, gulay, prutas, sibuyas, bawang at fresh o processed milk. Kabilang rin dito ang manufactured goods gaya ng processed meat na sardinas at corned beef, pero hindi kasali ang mga premium brands. Ayon kay Romualdez, patunay lamang ito na ang Administrasyong Marcos ay patuloy na gumagawa ng hakbang para mapagaan ang pasani ng bawat Pilipino. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Philippine Red Cross ng iba yung pag-iingat sa publiko ukol sa banta ng sunog sa pagsisimula ng buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month. Naglabas ang Red Cross ng ilang mga alintuntunin upang makapagbigay ng kamalayan sa kaligtasan laban sa posibleng sakuna na siya ring ikinakampanya ng Bureau of Fire Protection. Sa buwan ng Marso, sinasabing may pinakamaraming insidenteng naitatala ng sunog dahil sa pagtaas ng temperatura. Pasintabi po sa susunod na balita, sensitibo ang nilalaman nito. Matapos mag-viral ang social media post kung saan kinagat umano ng surot ang ilang pasahero, ay nakarating naman ito sa Manila International Airport Authority o MIAA, kaya't ipinag-uutos ang paglilinis at inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Agarang inspeksyon at paglilinis sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang ipinag-utos ng Manila International Airport Authority o MIAA dahil sa surot na mayroon sa pasilidad nito. Ang surot na reklamo ay mula sa social media post ng ilang pasahero na nag-viral kung saan kinagat umano sila sa kanilang kinauupuan sa NAIA Terminal 2 at 3. Humingi naman ng paumanhin ng MIAA sa mga biktima at tiniyak na re-resolbahan nito ang issue. Pahayag ni MIAA General Manager Eric Ines, ipinag-utos na nito sa mga terminal managers na magsumite ng report sa kanya para sa nangyaring insidente. Kabilang din sa direktiba ang pagsasagawa ng inspeksyon at disinfection sa mga pasilidad ng NAIA.
Ito'y matapos makumpirma sa isang investigasyon ang 2 pasahero na nakagat na surot kung saan agad din itong nirespondihan ng tulong medikal. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na nasa 40% na ang nagawa sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Ito'y matapos personal na isinagawa ni Bautista ang inspeksyon sa proyekto kasama sina Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto at Japan International Cooperation Agency o JICA Chief Representative to the Philippines, Takema Sakamoto. Nakatakda namang matapos ang proyekto sa taong 2029 kung saan layunin nito na mapabuti ang serbisyo sa publiko at matiyak ang seguridad ng bawat pasahero. Buhat ng pagkabahala ng ilang ahensya ng gobyerno hinggil sa aberya at panganib sa paglaganap ng mga e-vehicles sa mga national roads sa Metro Manila, inaprubahan na ng MMDA ang regulasyong nagbabawal sa mga ito na dumaan sa nasabing kalsada. Ang kabuuang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Aprobado na ng Metro Manila Council at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang resolusyon na layong ipagbawal ang paggamit ng mga pangunahing daanan para sa ilang uri ng transportasyon at iba pang uri ng conveniences. Ito ay alinsunod sa kamakailang pagkabahala ng MMDA kasama ng iba pang ahensya ng gobyerno at ilang pamahalaang lungsod sa Metro Manila hinggil sa pagdami ng mga electronic vehicle na dumadaan sa national roads. Sa MMDA Regulation No. 24-2022 Series of 2024, ang pagtawid sa mga e-vehicle tulad ng e-bikes at e-trikes, gayon din ang mga tricycle, pedicabs at pushcarts sa national roads, circumferential at radial roads sa metro ay mariin na ipinagbabawal. Ang mga sumusunod na kalsadang hindi maaaring daanan ng mga nabanggit na uri ng sasakyan ay nakatala sa inyong mga screen. Para sa mga lalabag, magkakaroon ng 2,500 pisong multa at pagpresenta ng driver's license anumang uri ng sasakyan ang gamit. Sino man ang hindi magpapakita ng kanilang lisensya ay sasailalim sa pagkakakulong ng kani-kanilang mga sasakyan. Ayon kay MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, ang resolusyon ay ipinasa alang-alang sa kaligtasan hindi lamang ng mga gumagamit ng e-vehicle kundi ng iba pang mga motorista. Dagdag pa niya, hindi naman anya totally banned ang mga e-vehicle, bagkus ay nais lamang nilang mapaigting ang seguridad sa mga kalsada, gayong isa ang mga sasakyang ito sa nagiging dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko at ilang aksidente. Kaugnay nito, ang regulasyon ay nakatakdang ipatupad sa Abril kasunod ng kampanya ng impormasyon at kamalayan. Samantala, ang bawat unit ng lokal na pamahalaan ng Metro Manila ay gagawa ng kani-kanilang mga ordinansa para sa sekundarya at iba pang mga panloob na kalsada sa ilalim na kanilang nasasakupan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Makararanas ng meteorologically drought condition ang Metro Manila sa darating na Abril at Mayo. Ang meteorologically drought condition ay nangyayari kapag may malaking pagbabawas ng ulan sa loob ng 3 hanggang 5 magkakasunod na buwan. Ito ay ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Head Analisa Solis. Aniya, ang kasalukuyang mahinang pag-ulan na nararanasan sa Kamaynilaan ay dulot ng umiiral na amihan na itinuturing na wala masyadong epekto. Kaugnay pang balita, tumitindi ang epekto ng El Nino dahil hindi lang isa kundi 8 pangunahing dam sa Luzon ang nakapagtatala ng pagbaba ng lebel ng tubig ayon sa Pag-asa. Mas mababa pa sa normal na antas ng tubig ang nakikita sa mga dam dahil sa kakulangan ng pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Ang mga binabantayang dam na ito ay ang mga sumusunod: Angat Dam at Ipo Dam sa Bulacan, La Mesa Dam sa Quezon City, Ambuklaw Dam at Binga Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan,
Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. Susunod sa News Force. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa fake receipt scheme. DOT ibinahagi ang kontribusyon ng dive tourism sa ekonomiya ng bansa na umaabot sa 73 bilyong piso. State of calamity idineklara sa Oriental Mindoro dahil sa El Nino. Tiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilinaw na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangamba ng sambayanang Pilipino na hindi ibabasura ang konsepto ng traditional jeepney. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Francis Riodique. Dahil sa programang PUV Modernization Program ng Administrasyong Marcos, nangamba ang mga Pinoy sa pagkawala ng konsepto ng traditional na jeepney. Ito umano kasi ang isa sa mga mahalagang trademark sa Pilipinas. Ito ang nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang latest vlog. Aniya, hindi naman umano ibabasura ang konsepto ng traditional jeepney. Hindi naman umano i-phase out ang mga lumang jeepney kung hindi i-modernize lamang ang mga ito. Kanyang binigyang diin na dahil sa modernisasyon ay mas lalaki ang kita ng mga tsuper dahil sa mas mababa ang gastos kada kilometro ng mga electronic jeepneys. Ambag na rin umano ito ng pamahalaan upang mabawasan ang polusyon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa mga pekeng resibo. Ito'y matapos arestuhin ng ahensya ang isang scammer na nakapanlinlang sa pamamagitan ng fake receipt scheme. Yan ang balitang dala ni Daniza Lopez. Arestado ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang isang babaeng scammer sa fake receipt scheme kung saan nakapang-scam ito ng 157,112 pesos mula sa biktima. Ang estratehiya na ito ng sospek ay nangyayari kung saan magpapadala ito ng pekeng resibo sa nagbebenta at ipapalabas na bayad na nito ang mga gamit sa in-order online. Ngunit kung titingnan sa seller's account ay walang pera ang natanggap dahil hindi talaga ito nagbayad. Sa isinagawang entrapment operation ng PNP-ACG at Manila District Anti-Cybercrime Team ay nahuli ang suspect sa loob ng pangi-scam sa online seller na biktima. Kasalukuyan namang nasa inquest proceeding sa Las Piñas Prosecutor's Office ang suspect. Nagpaalala naman si Police Major General Sidney Hernia sa mga nagbebenta na siguraduhing pumasok muna sa bank account ang pera bago magpadala ng mga binibenta. Dagdag pa niya, dapat na maging mapanuri ang publiko sa pagkilatis ng mga screenshots o resibo na binibigay. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, mahigpit na babantayan ng Philippine National Police o PNP ang mga nagbebenta ng uniforme ng pulis. Ito'y matapos ang insidente ng panloloob sa isang pawn shop kung saan nakasuot ng uniforme ang mga suspect. Ating alamin ang mainit na balita muli kay Daniza Lopez. Sa nangyaring insidente ng panloloob sa pawn shop sa Coronadal City ay mahigpit na ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pagbabantay at pagsusuri sa mga tindahan na nagbebenta ng uniforme ng pulis. Ito'y matapos mapag-alamanan ng ahensya na hindi pulis ang dalawang suspect na nakasuot ng athletic uniform sa kuha ng CCTV. Kaya't inihayag ni Acorda ang paghihigpit sa mga tindahan at mananahi
na dapat mayroon itong PNP Certificate of Conformity upang maging otorisado na makapagbenta ng mga uniforme at gamit ng pulis. Sa ilalim ng Article 177 at 179 ng Revised Penal Code o RPC ay maaaring makulong ang sinumang mahuli na nakasuot ng uniforme ng pulis ng hindi otorisado. Sa kasulukuyan ay mayroon ng lead ang PNP sa mga sospek na nanloob sa isang pawn shop at patuloy na pinaghahanap ang mga ito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay sinabi ng Department of Tourism o DOT na ang dive tourism ay nakapagdala na ng hindi bababa sa 73 bilyong piso sa ekonomiya ng Pilipinas noong taong 2023. Ang bilang na ito ay ibinahagi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa ginanap na pagbubukas ng 3 araw na Philippine International Dive Expo o PHIDEX 2024 sa World Trade Center sa Pasay City, kung saan ay minungkahi niya rin ang dedikasyon na ipagpatuloy ang pag-unlad at promosyon ng dive tourism. Isa pang maugong na usapin, planong ipatupad ng Commission on Elections o COMELEC ang mas mahabang oras ng pagboto ng mga botante sa midterm elections sa susunod na taon. Mula sa dating alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, magsisimula ang botohan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, layo nito na mas marami pang botante ang makaboto. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Bulalakaw, Oriental, Mindoro matapos ang matinding epekto ng El Nino sa taniman. Sa tala, nasa 300 hektarya ng taniman ng sibuyas at 500 hektarya naman ng palayan ang apektado ng tagtuyot. Batay kay Bulalakaw Mayor Neil Villas, kung susumahin, nasa 60 milyong piso ang danyos sa sibuyas habang nasa 25 milyong pisong danyos naman sa palay. Ipinaliwanag ni United Senior Citizens Party List Representative Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay sa isang eksklusibong panayam ang kasasabatas pa lamang na amendments to the Centenarians Act na sumasaklaw sa dagdag na benepisyo para sa mga senior citizen. Amber Balidoy para sa Balita. Matapos sa batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act o RA 11982 o ang Amendments to the Centenarians Act nitong kamakailan ay ibinahagi ni United Senior Citizens Party List Representative Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay sa isang eksklusibong panayam ang mga benepisyo nito. Magandang balita sa atin mga senior citizens yung pagkapirma ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. yung batas na po yung sa Centenarian Amendment Act. Ito po ay pag 80 years old na kayo, 85, 90, and 95, makakatanggap po kayo ng 10,000 pesos. Ang amyendang ito ay nagpapalawak sa saklaw ng RA 10868 o ang Centenarians Act of 2016 upang ang mga senior citizen ay makatanggap ng cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 piso kapag umabot sa edad na 80 at bawat 5 taon pagkatapos nito o hanggang sa edad na 75. Hinikayat din ni Congresswoman Aquino Magsaysay ang mga senior citizen na magparehistro bago tumungtong ng edad 80 upang matanggap ang dagdag benepisyo na ito. So yung mga 79 ngayon, magparehistro na para pag 80 kayo, makakatanggap na po kayo. Samantala ay abangan ng iba pang detalye ng eksklusibong panayam na ito ukol sa mga benepisyo at karapatan ng mga senior citizen sa Face the Nation. Amber Balidoy nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, alinsunod sa layuning ipakilala ang digitalization at modernisasyon sa industriya ng marino sa bansa, inilunsad ang Filipino-made solar-assisted electronic boat. Ang kaganapan, yan ang tinutukan ni Princess Castro.
Nagsagawa ng isang demonstrasyon ang sangay ng Department of Science and Technology, katuwang ang Maritime Industry Authority, alinsunod sa opisyal na paglulunsad ng tinatawag nilang SESI electronic boat. Ang SESI ay mas manaikling pangalan para sa Safe, Efficient, and Sustainable Solar-Assisted Plug-in e-boat, kung saan kaya nitong magsakay ng 10 pasahero at 2 dagdag na upuan para sa pahinante nito. Kaya nitong tumagal ng 2 oras o higit pa kung ang solar energy nito ay patuloy na kumakarga. Maaring i-charge ito overnight o sa pamamagitan ng solar kapag nasa daungan. Bilang ang Pilipinas ay isang archipelagong bansa na napapaligiran ng tubig at mga isla, layon ng SESI e-boat at ilan pang mga proyektong nais na isulong ng mga ahensya at katuwang na organisasyon ang makapaghatid serbisyo sa publiko, partikular na ang pagtatransport ng mga cargo upang mabilis na maabot ang mga isla sa bansa. Bukod sa DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development at Marina, katuwang din nila sa proyektong ito ang Department of Transportation, Department of Energy at ilang estudyante ng isang universidad sa Maynila. Dagdag pa rito, ang e-boat na ito ay locally made at environmentally friendly. Samantala kung ikukumpara sa mga fuel-powered boats, ang e-boat na ito ay hindi maingay at nakapaghahatid ng komportableng paglalakbay sa mga pasahero. Ayon sa mga kinauukulan, patuloy ang kanilang pag-uudyok sa kanilang team na maipasa sa industriya ng paggawa ng bangka at barko ang dinevelop na teknolohiya ng mga engineer at researcher at ma-adapt ang kanilang proseso. Isa lamang ito sa mga inilatag na proyekto alinsunod sa pagsusulong ng maritime digitalization and safety, modernized shipping and decarbonization at pagre-recycle sa paggawa ng bangka. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-aaral na isinasagawa alinsunod sa maintenance at iba pang kakailanganin sa pagpapaandar sa e-boat, kabilang na ang ilang mga proyektong ilulunsad na kahalintulad nito. Mula rito sa Manila Bay, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 500 pisong grocery discount sa PWD at senior citizens aasang maisabatas ngayong Marso. Publiko, pinag-iingat sa banta ng sunog sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Paglilinis at inspeksyon sa NAIA isasagawa alinsunod sa direktiba ng MIAA. PBBM nilinaw na hindi ibabasura ang konsepto ng traditional jeepney. Mas mabang oras ng pagboto, planong ipatupad sa 2025 elections. Kauna-unahang solar-assisted e-boat sa bansa, inilunsad na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.